Tuloy ang panguhuli ng MMDA sa mga jaywalker. At isa sa mga hindi nakaligtas ay mismong MMDA traffic enforcer. Nagpapatrol si George Carino. Nang simulan kahapon ng MMDA ang kampanya laban sa jaywalking, mahigit sa 200 ang nahuli. Ito ang kanto ng EDSA Ortigas sa kahapon ay record holder sa paramihan ng mga nahuli sa anti-jaywalking operation ng MMDA. At karamihan, kung hindi man lahat ng nahuli dito, ay may mga pinag-aralan at hindi ka panipaniwala na hindi nila naintindihang bawal maglakad sa hindi tamang tawiran. Halimbawa ang lalaking ito, na isa palang dentista. Hindi nyo po alam na bawal ngayon. Hindi kasi pagkada tumatawid dyan, provincial bus kasi ako. Nasanay kayo. Nga po kami kahapon nahuli. Attorney, merong, ano po yung mga nag-o-office po. Talag po mga may pinag-aralan po. Ang nakakagulat, meron pang traffic aid ng MMDA ang nahuli rin. Pinagtawanan tuloy siya ng mga kasama. Hindi ko alam ng itong nakapula, yun na pala yung nanguhuli. Nagulat ako, so pasensya na. Ang mga nahuhuli ay titikitan ng pedestrian violation receipt at pinagbabayad ng 200 piso. Ang di makakabayad ng multa, pinapa-attend sa 15 minutong seminar. Pero ang problema ng MMDA, kulang ang tauhan nila para manghuli ng magdamagan. Kaya prioridad muna ngayon ang mga rush hour sa umaga at hapon. George Carino, Patrol ng Pilipino. Kinasuhan ng Grab sa Sandigan Bayan si dating FJ Mike Arroyo at ilang matatas na opisyal ng pulisya kaugnay sa umano ay manumalyang pagbebenta ni Arroyo ng mga segunda manong chopper sa PNP. Nagpapatrol si Anthony Taberna. Bandang alas 3 kaninang hapon, inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo. Kaugnay ito sa pagbebenta umano ni Arroyo ng 3 helicopter sa PNP na pinalitaw na brand new lahat pero 2 pala sa mga ito ay segunda mano. Kasama sa mga kinasuhan sa paglabag ng anti-graft law si dating PNP Chief Jesus Versosa, 7 Police General at 8 Koronel. Sabit din si Hilario De Vera, presidente ng Manila Aerospace Trading Corporation o MAPTRA, ang kumpanyang ginamit ni Arroyo upang ibenta ang kanyang chopper sa halagang mahigit 105 million pesos noong 2009. Nakipagsabuatan umano ang mga police officials kina Arroyo at De Vera para maibenta ang mga helicopter. Dahil dito, nalugi umano ang pamahalaan ng mahigit 34 na milyong piso. Nauna nang inimbestigahan ng Senado ang anomalya, ngunit sinalo ng namayapang si Iggy Arroyo ang pananagutan ng kanyang kuya. Inabsuelto naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang iba pang kinasuhan sa anomalya, kabilang sina dating DILG Secretary Ronnie Puno at dating PNP Chief Avelino Razon. Pero pinasisibak ni Morales sa serbisyo sina General Santiago, Piano, Ubalde at Saligumba at ilang koronel dahil sa aspetong administratibo. Napatunayan daw na guilty sa serious dishonesty ang mga nabanggit na opisyal. Samantala, sa pahayag naman ng abogado ni Mike Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio, ang pinakabagong kasong itong isinampa sa kanya ay patunay lang daw ng patuloy na pag-usig ng Administrasyong Aquino sa kanilang mga Arroyo. Tanging ang umano'y questionableng testimonya ng testigong si Archibald Poe ang nag-uugnay kay Arroyo sa chopper deal. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Halos 200 ibon ang nasabat ng mga otoridad sa Palawan, siksikan sa 9 na kulungan ang 100 at 80 green parrots, 2 myna, hill myna at 2 hornbill na nasabat sa isang bahay sa Rizal, Palawan kahapon. Tinatayang aabot sa mahigit sa 200,000 piso ang halaga ng mga ibon na hininalang ipupuslit para ibenta. Hugas kamay ang nahuling nagbabantay sa mga ibon at ang kinanta ay ang tunay na may-ari ng mga ibon. Nasa Palawan Wildlife Rescue Center na ngayon ang mga ibon. Mamamatay na. Babalik ang tamis ng tambalan ni Richard Gomez at Don Zulueta sa seryeng Walang Hanggan. Pero may selos kayang nararamdaman ang misis ni Richard na si Lucy Torres. Alamin sa pagpapatrol ni Mario Dumawar.
Ito ang nakakakilig na eksena ni Richard Gomez at Don Zulueta kagabi sa Walang Hanggan na nagbabadya nga ba ng pagbabalikan ng mga karakter nila sina Marco at Emily. Mas gusto ko talaga silang dalawa magkatuluyan. Sabi ko kasi no, kaya madidiskrasya sa dalawa. Eh, may anak silang dalawa, kuya eh. May posibilidad talaga na magkabalikan sila. Tila pinagsakluban naman ng langit at lupa ang karakter ni Rita Avila sa eksenang matagal na niyang kinakatakutan. Sa mga totohanan nilang pagganap, natanong na tuloy ng media ang misis ni Richard na si Kongresista Lucy Torres kung nagseselos na siya sa mas tumitindi pang chemistry ng kanyang mister at ni Don na dating naging girlfriend noon ni Goma. Ay, hindi no. It's nakakakilig na they've been, the last movie ata they did together was 20 years ago as a love team, and then the chemistry with Dawn is still very much there. It's palpable, and it's just wonderful. Kung natutuwa si Senator Soto sa karakter ng misis niyang si Helen Gamboa bilang Doña Margaret, suklam na suklam naman ang anak nila na si Apple Soto sa karakter. Di daw niya akalain tatanggapin ng kanyang ina ito. Kahit 10 more rounds. Ayoko siya. Nobody likes her. But no, okay lang, di ba? It shows mom's versatility as an actress, and I'm really proud of her. It's very convincing because everybody gets so inis with her. Tiyak kakamuhian pa si Margaret sa kanyang pagkokontrabida. Aabangan naman ang marami pang halik tungo sa pagkabuo muli ng relasyon ni na Don at Richard. Pero handa na nga ba si Kongresista Lucy dito? I never faulted him for being in a business that allows him to kiss other women, di ba? Yun talaga yung trabaho. For me, it's just work. Aabangan naman sa susunod na mga kabanata ng Walang Hanggan ang kakahinatnan ng karakter ni Rita Avila. Yun nga lang, sabi nga, pinapatay daw ang martir eh. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami po ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!